Hello, magandang araw mga kaprobinsya. Ang video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay tungkol dito sa ating bidadari. Dito sa video na ito ay share ko lang yung mga kailangan yung tandaan patungkol sa paglilipat natin ng ating mga bougainvillea mula sa lupa at pagpapaso, no? So yung mga importante lang ang sasabihin natin. But before that, ang bougainvillea pala na ito ay yung ating bidadari. Yan po siya. Bale, ganito po siya dati, napakalaki na nito. Yan, kung mapapansin nyo, cascading na yung kanyang formation. Mataas po yan, mahigit po yan sa lagpas katao dati. So, napakaganda pala ng bidadari kasi lahat ng sanga niya ay pwedeng mamulaklak. Kaya lang po, yung bougainvillea na yan ay namatay nung bagyo. Kaya, ang gagawin natin ngayon ay huhukayin natin yung ating nag-iisang bougainvillea na nilipat ko sa lupa noon para mabilis lumaki. Kasi ito, kung mapapansin nyo, malaki yan. Ang ginawa ko dito, dinirekta ko sa lupa. Kaya lang, nung bumagyo ng malakas at saka sunod-sunod na matay siya. Kaya gusto kong makapanumbalik no, ng bidadari. Kaya tara, puntahan natin yung ating bougainvillea doon at ating huhukayin. Okay. Ito nga po no, yung namatay nating bidadari. Yan, malaki na yan dati. Ayan, sinubukan ko pa rin naman siyang isalba, kaya lang namatay talaga. So ayan, dito siya dati nakatanim, marami ang mga bulaklak dati, kaya nanghinayang din ako. Kaya tara, subukan nating i-revive yung isa. Ilagay na lang muna natin siya sa paso. Okay, let's go. Bale, heto, meron akong tinanim dito dati na bidadari. Gusto kong palakihin. Kaya lang, medyo kailangan na niyang malagaan siguro kasi ang pangit niya. Kaya huhukayin natin ngayong araw. Ayan, heto, nahukay na natin, ililipat natin ngayon to sa paso. Okay, let's go. Heto, kailangan natin na tanggalin yung mga sanga, no? Ito muna natin. Tutulan muna natin ng mga sanga bago natin siya itanim. Ito na lang kasi yung nakitira kong bidadari, kaya kailangan ko siyang i-revive. Okay, ito yung itatanim natin. I-set lang natin, no? Handa lang natin yung ating pagtatamnan. Ito, gagamitan natin siya ng rooting hormone para mabilis, no? Maka-recover at mabilis na lumago yung ugat. Yan, lalagyan ako ng tubig. Saka natin siya lalagyan ng rooting powder. So, okay na yun. Tapos ibabad ko lang to habang hinihintay natin ihanda natin yung kanyang paso. At heto na nga ihahanda na natin yung ating lupa. Ito, meron akong buhangin dito. Yan, ito ay galing sa river. Yan, river sand. Tapos meron din tayo ditong mix ng rice hull at saka yung mga garden soil. May konting buhangin din yan dati. I-recycle ko lang, gagamitin ko lang ulit. At ito naman ay coco peat. Yan, may mga dahon-dahon pa dyan. So, ayan, medyo mabuhaghag, no? Yung ating gagamitin na lupa dito. Ayan po. Yan, okay na yan. Tapos ito yung gagamitin natin na paso. I-recycle ko lang din. Medyo malaki yung gagamitin ko kasi nga gusto ko siyang palakihin. Mas mabilis kasing lumaki din kapag ganito. Anyway, summer naman kaya wala tayong problema sa pagkabulok kasi nga hindi siya mabababad sa tubig. Okay?
Eto na at ililipat ko na sa paso. Ayan. So, ganito lang. Hindi naman to maselan kasi tuyong-tuyo yung ugat bago natin siya hinukay. Yan. So, eto ngayon, pansin nyo medyo kulang. Dadagdagan ko na to ng lupa at saka mamaya papatungan natin ng puro buhangin. Okay? So, heto no. Yan, dadagdagan ko na ng mga buhangin. So, ayan. Pwede na po yan. Dagdagan na lang natin later kapag nakita natin medyo kinulang. So, yung pinambabad natin kanina na may rooting hormone, ididilig ko na rin. So, ayan. Mas safe po kapag ilagay lang muna natin siya sa lilim at saka yung hindi nasasagi, lalong-lalo ng mga aso, ng mga pusa, ganon. At hayaan lang natin siguro doon kahit mga 3 araw. Tapos pagka nakita natin wala naman siyang negative na reaction sa ginawa natin, then pwede na natin siyang ilabas. Okay? Then after po ng 2 araw, eto na po siya, no. Tignan ninyo, buhay na siya, kaya nilabas ko na rin para at least talagang natural na yung kanyang development. So ayan po. Ganun lang po yung gawin natin, no, pag naglilipat tayo, dapat tuyo yung lupa na huhukayin para hindi siya maninibago. O ayan. So, ganun lang po, no, napakadali lang. At before tayo mag-end, hiling ko lang ng konting lambing, paki-follow yung ating bagong page, yung Daddy Bird. So, marami din po tayong mga uploads doon para sa mga shorten na videos for mga tips natin ng mga bougainvillea. So, ito po, Daddy Bird. Thank you.